Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Ang bangit ng banat mo, Brad. Kitang-kita na talagang yaang inyong script from Malacanang, House of Representative at sa mga kamag-anak nitong si Marcos Jr. Magkakahalin tulad kayo ng script. Si VP Sara hindi niya pinagbantaan ang iyong amang bangag. At huwag kang mag-alala, Sandro Marcos, kung kinakabahan kayo doon sa sinabi ni VP Sara na huhukay niya ang labi ng iyong lolo at itatapon sa West Philippine Sea, huwag ko kayong mag-alala. Pag nagkataon, hindi lang ho si VP Sara ang huhukay. Baka meron pang, alam nyo na, di ba? Hindi lang ho pala hukayan ang gagawin natin, di ba? Tutulong ho ang sambayan ng Pilipino sa paghukay ng mga dapat hukayin. At tutulong kami sa pagtapon doon sa mga dapat itapon. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Mag-iinit na naman ang inyong mga tambucho, panigurado. Ito ho. Sabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang. Walang sinabing gano'n. Walang sinabing gusto kong gurgurin niyang ama mong bangag at yung nanay mong palaka. Walang sinabing gano'n itong si VP Sara. Ang sinabi niya, may nagbilin na ako. Kung sakaling may mangyari sa akin, paplakday ang mga individual na yan. Wala naman nangyayari kay VP Sara. Nagbabangag ka na rin ba, Sandro Marcos? Mali na ng falsipikado na naman yung banat mo na yan eh. Yan ang problema dito sa mga politiko na to. Kumbaga, minemekos-mekos nila usapan. Napakalinaw ho ng sinabi ni VP Sara. Pag may nangyari sa akin, sigurado yan tatlo na yan. Merong paplakdayan, ika nga. Diba? Wala namang nangyayari kay VP Sara. Ang gawin mo, para hindi ka masyadong mapraning, bantayan mo si VP. Yung mga lumalapit sa kanya, wag mong hayaang may mangyaring masama sa kanya. Dahil pag nagkataon, magtago na kayong lahat sa saya ng mga sasaya nitong si Imelda. Sabihin mo sa ama mo, magtago na sa saya ng lola mo. Dahil talagang tayo naniniwala doon sa sinabi ni VP Sara. Kung sakaling mayroong mangyari sa kanya, talagang kailangan ng magtago nitong mga individual na to. At wala naman nung mag-i-interest sa buhay nitong si Vice President Sara Duterte maliban dito sa mga individual na nabanggit niya doon sa kanyang press con na yon. Maliban dito kay Tamba, kay Lisa at dito kay Bangag, wala hong magkaka-interest sa buhay ni VP Sara. Wala ho. Kung yung mga pipitsuging congressman at senador na lang, hindi ho nila babanggain yang si Vice President Sara Duterte. Para saan? Anong dahilan? Bakit gusto siyang magurgur? Nitong mga personalidad na to, maliban dun sa tatlong nabanggit natin. Wala ho tayong nakikitang sapat na dahilan. Pero itong tatlo na to, yung nabanggit ho natin na yon, si Tamba, si Kokak, si Bangag, yung tatlo ho na yan, meron ho silang interes. Ayaw ho nilang bitawan ang kapangyarihan. Paano ho natin nasabi yun? Di ba? Pagpasok pa lang ho ng 2024, ano hong hinain nila sa atin? Charter change. Sa pamamagitan ng People's Initiative. Talaga hong ayaw ho nilang bitawan ng kapangyarihan. At nakikita ho nila ang magiging sagabal sa kanilang mga plano na yan. Walang iba kundi yang si Vice President Sara Duterte. Brad, ayusin mo yung mga facts mo.
Huwag niyong lokohin ang sambayan ng Pilipino. Ang problema ho kasi dito, binubudol ho tayo. Gusto ho tayong budulin ulit ng pamilya na to. Akala, nakaisa na nga kayo, gusto niyo pa umisa? Mga walang iya kayo, oo, tuloy. At gusto niyang patayin ng speaker. Nako. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? So, hindi kami nagugulat. Gusto mo, damihan mo pa yung pirma mo eh. Di ba? Wala problema, Brad. Sino ka ba? Ano ba pakialam namin sa'yo? Ano lang kami, kumbaga, natuwa lang kami. Hindi kami nagulat. Natuwa kami. Uy, nauna si Sandro, oh, palakpakan. Di ba? Ganun yung sa totoo lang, yung hong naramdaman natin. Yung pagpirma mo, Sandra Marcos, yun, sobrang kinatuwa namin yun. Yun ho kasi ang confirmation na ang impeachment na yan, hindi galaw ni Franz Castro, hindi galaw nitong si Baliko ang Bibig, ni Trililing, o kung sino pa man, galaw yan ng mga Marcos. Galaw yan ng iyong ama. Galaw yan ng Malacanang. Yung aming teorya na hindi naman talaga itong mga makakaliwa, itong mga galit sa Duterte, ang gusto mag-impeach dito kay BP Sara. Nakuha niyo ho ba mga kababayan? Ang pagpirma nitong si Sandro Marcos, okay na sana eh, nag-iwas pusoy ka eh. Kahit di ka nga pumirma eh, masyado ka, bata ka pa kasi, hindi ka pa ganun kagaling maglaro sa politika. Okay lang ho sana eh, hindi siya pumirma eh. Pwede mo sabihin na, sabi ng ama ko, maraming kailangan gawin, maraming trabaho, di ba? Ako, hindi na ako pumirma kasi tito ko speaker, tatay ko presidente. Kaya ako didistansya na ako dyan. Bahala sila dyan. Walang kinalaman ang Malacanang dyan kasi magkakaroon na ng bias pagka pumirma ako dyan. Ama ko presidente. O yun, anong pinakita mo dyan sa pagpirma mo na yan? Tatanga-tanga ka kasi. Masyado kang bida-bida. Nagpatiuna ka pa talaga. Di ba? Kung di ka nagpatiuna, hindi na iisipin ng ating mga kababayan na galaw ng Malacanang, ang impeachment na yan. Dahil yan naman hong katotohanan. Yun naman ho lagi natin sinasabi. Walang mangyayari dyan sa House of Representatives kung hindi kumpas nitong si Marcos Jr. These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Walang nagulat, Brad. Nako, walang nagulat. Natuwa kami. Ibig sabihin, inano mo kami, yung aming suspetsya, yung aming, kumbaga, yung aming hinala, na talagang pakana ng Malacanang yan, kumbaga, tama kayo. Tama ang iniisip nyo. Lahat ng nangyayari dyan sa impeachment, kagagawan ng tatay ko. Yun ang kinumpirma mo sa amin, Sandra Marcos. Kaya huwag ka mag-alala. Kalma ka lang. Walang problema yung pagpirma mo na yan. Walang problema yan. Gusto mo pati yung tito, yung pinsan mo, yung pangisi-ngisi din ng bibig, papirmahan mo din. Lahat ng angka nyo, papirmahan nyo din. Kahit hindi congressman, pirma lahat. Walang problema yan. Yung People's Initiative, di ba? Lahat na lang pinapapirma yan. Anak lang daw ka. Pagka talaga, kunyari, no, parang naging pattern na sa administrasyon na to. Pag magpapalit ang taon, papasok ang January, February, yung first quarter ng taon, meron ho talagang pirmahan issue. Diba? Nung nakaraang taon, People's Initiative, ang pinipirmahan naman ho, yung paano baguhin, yung gusto nilang baguhin ang ating saligang batas. Dito naman, ang pinipirmahan nila, dahil medyo barado yung People's Initiative, ang pinagdistrikitahan nilang pirmahan, itong pagpapa-impeach dito kay BP Sara. Anak na to ka. No? Ibang klase ho talaga itong mga congressman to. Pero okay lang yan. Weather lang yan. Magpakasasa kayo sa kung ano man ang nararanasan nyo, natatamasan nyo ngayon. Impluensya, kapangyarihan na kung ano pa man. Merong hangganan ang lahat ng yan. At pag dumating ang punto na kami naman ang nasa upper hand, pasensyahan na lang tayo. Sa bagay, sa dami ng pera nyo, malamang sa malamang, hindi na namin kayo mahahagilap pag nagkataon. No, hindi na namin kayo mahahagilap. Pero hindi kakalimutan na sambayan ng Pilipino yung mga kabalbalang ginawa nyo sa ating mga kababayan. Yung pamilya Marcos na yan, ako, perwisyo yan. Huwag na ho kayong magpabudol. Nakaisa na yan. Kaya yung mga kandidato natin, Atty. Vic, Pastor Kibuloy, Congressman Rodante Marcoleta, iboto ho natin. Siguro yung actually nakausap ko na yung ibang mga senatorial candidate natin, kung maaari isang buong video na lang ho yun. No? Isang buong video na lang na kumbaga, pagpapakilala lang para yung mga kasama natin dito sa PH Update, yun na lang ho ang isi-share nyo sa ating sa inyong mga mahal sa buhay. Kumbaga, nakalatag na lahat doon. Ako, si
Attorney Vic Rodriguez, Pastor Kibuloy, at kung lahat ng kandidato natin, tapos ilalatag nila yung plataforma, yun lang ho. Tapos yung numero, yun lang ho ang isi-share nyo sa inyong mga kamag-anak na hindi ganong kababad sa politika. Sabihin nyo, heto ang mga kandidato natin, heto sila ang mga iboboto natin. Okay ho ba yun? Sana by next week matapos na ho natin yung ano na yun, yung video na yun. Trabahuin ho natin, try ho natin magpag-ugnayan sa mga kandidato natin, no, para talagang matulungan ho natin sila. Tuloy! Alam nga naman kung sasabihin mo huhukayin mo lolo ko, of course I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. Ang kapal na mukha nitong mga to. Hukay-hukay, yung nagpalibing naman si PRRD. Paano pag sinabi ng sambayan ng Pilipino, pagka hinahabol na kayo sa Malacanang, pagkanda-uga, baka pag nagkakanda-ugaga na kayo, hindi na namin hinuhukay, binibigay nyo na. Diba? Baka pagka na-corner na kayo, na-corner na yung pamilya na yan, ha? Baka hindi na namin hinuhukay, kayo na naghuhukay, binibigay nyo na sa amin. Hindi na ho namin kailangan pagka dumating doon sa punto na yon, ha? Huwag nyong isipin na hinukay nyo, bibigay nyo sa amin, tapos tatapon pa namin sa West Philippine Sea. Hindi ho mangyayari yon. Pag hinukay namin yun at titinapon, sabay-sabay na ho kayong itatapon. Anak ng tokwa. Kayo na lahat, tatapon na kayo lahat. Darating ang darating iga. Parang labo na darating. Basta darating ho yan. Pagka dumating, pagka nagpulasan na ho yung mga yan sa Ilog Pasig, doon ho natin sila hunting. Sabi siguro, sige na, kayo na, ukain nyo na to. Wala nang problema, natanggal na angas ko. Sabi ni Sandro Marcos, pag nagkataon, no, hindi na ako iiyak sa media. Okay na, ukain nyo na. Pakawalan nyo lang kami. Diba? Darating ho tayo doon. Pagka hindi nyo inayos ang pamamahala dito sa ating bansa, galit na ho ang sambayan ng Pilipino. Ngayon, nakukuha nyo pa kami sa paganyan-ganyan. Sa bagay, sa 2020, 3 taon na lamang ho. Bigay na ho natin sa kanila. Diba? Kung gusto ho nilang tapusin nila. Tapusin ho nila yung kanilang termino, lalo na itong si Marcos Jr. Malaki ho kasing kaguluhan. Maraming masasaktan, sigurado. Pag nagkataon, kawawa ang Pilipino. Talagang ang tawag dito, paralisado ng pamahalaan, lalo hong magiging inutil pag nagkataon, pagka umabot tayo dun sa punto na meron ng sakitan. Kaya tayo naiintindihan ho natin si Tatay Digong, as much as possible, daanin ho natin to sa diplomasya, daanin ho natin to sa kumbaga, sa mapayapang pamamaraan. At yung pamamaraan na yun, dadaan tayo sa eleksyon. Yun ang pinakapayapa. Kaya, pero kung ayaw ho nila ng eleksyon, wala rin naman ho tayong problema dyan. Kagayang ginagawa kay BP Sara. Binubrute force nila yung pagtanggal sa kanya. Persahan di ba? So ano gagawin natin? Siyempre meron hong meron hong kasagutan yung mga kabalbala na ginagawa nila na yan. And so that's why I was the first. That ka na naman. Ito na mga kababayan, ikaw, kala mo, dami ka pang kakainin bigas, Brad, sa totoo lang. Huwag kang umasta na hindi porket nag-internship ka dito kay Tambaluslo, na kinuha kang, ginawa mong mentor yang si Tambaluslo, mahusay ka na pagdating sa politika. Brad, wala pa. Kumbaga, kasama ka pa doon sa mga young guns kung tawagin. Di ka lang sumasama doon sa mga yun kasi feeling mo medyo superior ka kaya kalibel mo yan sila Saldi ko. Hindi, wala ka pang alam. Pagsasalita pa nga lang sa mga sa mga hearing, di ka pa nga namin narinig. Maliban doon sa noong 2023, noong budget deliberation ni VP Sara, noong tinerminate mo, wala na, hindi na namin narinig yung pagsasalita. Ito kay VPO tayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ngayong adlaw kaninyong tanan. Mahaba-habaw ito. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag
ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. I know, right? Braille. 3 questions, no follow-up. Oh. Nawala ako. How are you? Ayoko na. I'm okay. You've seen the list of those who signed, ma'am? Oo. Marami doon, mga inaanak, mga kumpare, mga nanghiling suporta sa inyo. What's your reaction? Sabi kasi, hindi, ito lang daw basahin ko. Promise me lang, isa na yun. So, how are you preparing for this? We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Resignation is not an option. Resignation is not an option. Wala pa tayo doon, ma'am. Na masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng... Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. The president said he has not. Ang bira, no? Yun ho kasi ang inaasahan na reaksyon nitong mga congressman na to. Apurahin natin yan, ha? Habang nakabreak, malamang mag-nilay-nilay yang si VP Sara at mag-resign siya, ha? Hindi niya napaabutin sa Senado, mag-resign na siya. Pero ang problema ho dito, mga kababayan, kasi pagka nagpunta siya doon sa route na yon, hindi naman ho titigil ang pagbanat sa kanya. Ganun pa rin, wala hong mababago. Diba? Wala hong mababago. Tuloy-tuloy pa rin ho yan. Hanggat hindi ho siya napapakulong at kung di siya yung perpetual disqualification, yun naman ho talaga pakay. Pag nag-resign siya, hindi ho siya tatantanan. Lahat ho ng pandudurog na ginagawa nila, hindi ho mababawasan, lalo hong ma-intensify pagka nagbitiw yan si VP Sara. Kaya wala yun. Hindi kasama sa usapan yung resign. Kung tayo tatanungin, wag na, tuloy-tuloy na yan, bakbakan na eh. Nothing to do with the impeachment, do you believe? I do not want to answer that question. Next? Ma'am, confirm po ba na si dating Pangulo Rodrigo Duterte isa sa mga abogado niyo para sa impeachment? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Nakikita niyo po ba na may hahalin tulad ng sitwasyon ngayon ng bansa sa 1984 ni George Orwell? I do not want to answer that question. Last. Na yung mga kaalado na hinasuporta, mga inaanak, mga kumpare, sila yung mga pumirma sa inyo. Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend yung pirma mo? Ma'am, So yun yung paniwala ko. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money involved? I do not want to answer that question. Yes. Will you be endorsing senators, lalo na po sa PDP slates, especially that may possibility na mag-overlap yung trial sa next Congress? Hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for the upcoming
Tayo, kahit di pa napag-uusapan, Pastor Kibuloy, Congressman Rodante Marcoleta, sila ho kasi yung magsisilbing hukom diyan sa trial na yan. No? Kaya, natin, gawin ho natin ang makakaya natin, magtulong-tulong ho tayo. Lagi ko hong ipinipin yung, anong tawag dito, yung link na kung saan pwede nyo hong i-share sa mga kamag-anak nyo yung video sa na pagpapakilala yung numero nila, pangalan nila, advokasya nila at kung anong aasahan ng sambayan ng Pilipino dito sa mga kandidato na to. Okay ho ba yun? O sige, next week gawin na natin yan. Campaign and election. Pero nasabi ko na noon na patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, payo niyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko nga kanina sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ay manalig lang sila dahil sa taong bayan ang tagumpay. Bibing, anong nag-blooming daw patapos na maya? Nganong naakadiri sa Manila na taga-Davao magka. Yes, sir. Ma'am, sabi niyo po late last year pa lang nagpe-prepare na kayo para dito. Pwede po i-brief na kung right now po after i-transmit sa Senate, saan na po yung preparation? May legal team na po ba and nasaan na po? Well, may meeting kami mamayang hapon dahil nag-meeting sila kahapon. Hindi ako sumali. So merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. Can you name some of the prominent members of your makikita nyo na yan pagpasok nila ng kanilang entry of appearance. Ma'am, tuloy po ang trabaho kahit may pinaghahandaan po kayo impeachment. Yes sir, opo. Kakatapos lang po ng planning conference ng Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and Thursday para po sa 2025 and 2026. For 2025, may mga maapektuhan ba na programs ng OVP? Yes, nag-announce na kami na wala kaming wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget. So hindi ka na pwede maglagay ng budget doon. How about the other programs, ma'am? Tutuloy siya. How confident are you that you won't be convicted in the impeachment court? Wala pa tayo. Masyadong pang malayo yan, ma'am. Wala pa tayo. Hindi pa natin ina-assess. Sa VP part, number 1 for impeachment. Have you talked with Nagtanong ka na ba? Yes. But Kanina? Sige, ikaw. Ma'am, you said before na you're seriously considering to run for 2028. Now na may impeachment na, are you more decided to run in 2028? Okay. So wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. But nasabi ko naman di ba, paulit-ulit kung we are seriously considering that. But it's difficult to decide without numbers. So, kailangan malaman yung surveys and numbers. Sa next year pa yun. Ma'am, pero ma'am, sa tingin niyo ba? So, nagtanong ka na. So, yes, sir. what are you concerned na yung possible consequence that you can be disqualified from public office kung magkaroon na ng conviction? Yes, sir. Oo. Alam ko po yung penalties ng impeachment. And the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education, pinag-isipan ko na lahat yan. Ma'am, sa ngayon ba, masasabi ninyo na lalo pa kayong nainganyo na ituloy ang pagtakbo sa 2020 presidential election? Nasagot ko na ata yung kanina sa question ni Sir na nakaitim. Ma'am, number one in the articles of impeachment was your assassination threat to the president. Do you regret making that statement last week? I do not make an assassination threat to the president.
Sila lang Pambihira o. Ano ho kumbaga, wala namang sinabing ganun si VP Sara. Narinig mo yun na ano? Ito talagang si Sara. sabi niya, sila lang nagsasabi may assassination, sila nagsasabi may assassin, may gunman. Guys, Not say that. Guys, last time, tinanong ko kayo if confident kayo sa numbers ng House. And sabi nyo, hindi kayo confident. And nagkatotoo nga. Ngayon sa Senate, you said na parang meron kayong confidence sa mga senador. So ngayon, how do you feel about that? Do you still feel confident with the numbers in the Senate? Sandali, Mama. Kailan ko sinabi yung may confidence ako sa numbers sa Senate? Sit down. Ano exact na sinabi ko? Sorry, I cannot remember the exact words that I used. Parang medyo confident kayo with regards sa Senate, sa mga friends and allies. Unlikely ako magsasabi ng ganyan ba? But I need I will answer that next Pero how time. do you feel now sa Senate? Supposedly receive nila yung impeachment complaint the other day, pero nag-close sila kagad because of the last session. Well, that is their prerogative as a body, no? So, we have to respect the Senate kung ano yung desisyon nila. Dahil sila yung mga nagbuon sa loob. So far you feel assured about your allies in the Senate? We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Wala. Ma'am, will you appear sa impeachment po kayo kay Senator Ivy? Bakit? She's supported lang daw the impeachment po, ma'am. Sabi daw po niya, she opposed to impeachment daw po. Bakit kaya? Maybe we should ask. Maybe we should ask her first. Bakit niya i-block yung impeachment? How do you feel po? Baka yan si Senator Amy, kaya niya ibablock kasi baka hindi pa siya nakapagpulburon. Kulang pa siya ng pulburon. Yun ang problema dito kay Amy Marcos. Siguro lang siya, wala siya sa wisyo nung sinabi niya yun. Pero plano ho nila yan. Baka 2021 pa lang ho siguro, plano na ho nila yung impeachment na yan. Kaya, iupo natin si Sara pag nanalo tayo. Yun. Silakin natin. Sabi ni BBM, hindi niya supportado yung impeachment. Pero number one na, unang-unang pumirma yung anak niya. He was consulted actually. He consulted. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Ang daming nagbabantay sa gilid. Nausap niyo na ba yung father niyo after the impeachment? Wala pa. But nagpadala ako ng message through sa kanyang assistant and sinabi ko na ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. I think I said everything will be all right. Yan ata ang sinabi ko. His reply was a song. Ano po kayo sa MacArthur's Park. Oh, okay. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Pambihira ho talaga, no? Ibang klase ho tong si Tatay Digong. Tinext siya ng ganon, tapos reply niya, kumakanta lang. Kaya para doon sa mga nang dito kay VP, humanda-handa kayo. Alam naman, pabayaan ni Tatay Dig siyang si VP Sara. No, mangyayari ang mangyayari. Hindi ko pa nabasa, ma'am, yung complaint, but I understand lahat ng mga complaints na na-file sa House of Representatives, nabasa na ng mga lawyers. Any challenges po? Sandali, Sarah. Sandali, Sarah. Any challenges po na inaharap natin with regards sa preparation sa impeachment? Ang challenges sa preparations, but so far wala naman. Wala naman kaming lang kami, na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na tutulong sila sa defense. So, ngayon ay pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. Nagtanong ka na, ma'am? Wala ka, ma'am. Sige, ma'am. At least who will lead the defense? Ini-interview na, moderator.
sabihan ko na lang sila na mag-announce na sila kung gusto na nila mag-announce. Pero yung father nyo kasama pa rin? Kasi sabi nyo before, your father would be helping also. But he is welcome. He is a lawyer. So he is welcome to give his advice, input in the defense. Kasi sa mababang tax ratings recently due to the Senate sa Congress hearing. I will not answer the question. Yes, I'm sorry. Yes. Yes. So what happened was, nag-indefinite leave siya, and then she was admitted to the hospital doon sa Davao City na hospital siya, and then discharge siya ng mga doctors with ulitin ko. Si Yusek Zulaika Lopez, nag-indefinite leave siya after nung sa veterans hospital admission niya. Umuwi siyang Davao, and then na-hospitalize siya doon. And then sabi ng doctors niya, we will discharge you but you have to come back ngayon ata, February, for further tests. And then bumalik siya for 1 day dito. Noong January, bumalik siya for 1 day dito sa Office of the Vice President, and she said na mag-leave siya for 2 months. And then I said yes, take the time that you need for your health. And then after a week, bumalik siya. Noong January, after a week, bumalik siya dito, and then she said, hindi ako mag-leave. So sabi ko, okay, welcome back. Ma'am, pag-uusap sa INC, meron ba pakikipag-usap kayo sa INC? Dahil sila po yung nag-rally against para wag ituloy yung impeachment. Hindi pa po kami nagkausap ng INC, sir, pero nagpapasalamat po ako sa INC at sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. Ma'am, kamusta po ang staff ng numbers in Senate? Nagtanong ka na, sir. You think you have the numbers in the Senate? Hindi ko masabi yan ngayon, sir. Wala pa kami dyan. Ma'am, Nagtanong ka na, ma'am. Wala pa. Ma'am, would you consider former President Duterte to be your lead defense? He will, maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this year. Ma'am, kamusta po ang staff ng OPP after they heard about the impeachment po, ma'am? Ano po naramdaman po nila na when you were impeached by the House? Ano po naramdaman ng staff ng OPP in general? Are they sad? Are they worried po ba, ma'am? Hindi ko alam nila. Pinagtatawanan lang nila ako dito sa gilid kasi hindi daw ako sumunod. Sabi, basahin lang daw talaga ito. Ma'am, you will appear sa impeachment court, ma'am, if ever. Will you appear sa okay. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman. Hindi na. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. May mga plano po ba kayo para itulak ang pag-audit, lalo na po sa mga kongresista natin na ginagamit ang pera o pondo ng gobyerno para sa black propaganda against you? Hindi ko na muna sagutin yung tanong na yan ngayon, ma'am. Doon muna tayo sa God Save the Philippines. So ma'am, will you dissuade or encourage your support? By the way, maraming salamat po. 750,000 subscriber na ho tayo. Maraming salamat. In case they would go sa street to rally. Sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain, sasabihin ko sa mga supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag-rally sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo breadwinners. So merong mga bata o merong mga kapamilya na nagdidepende sa atin. At tayo naman ang social media capital ng buong mundo. Kung gusto talaga nilang magsalita at tumulong, doon na lang sila sa social media kung saan nakakatrabaho pa rin sila.
pero nagagawa nila kung ano yung nararamdaman nila na gusto nilang gawin. At yun ay